Barkada tungkol sa prodigal son o binansagang black sheep sa pamilya ay kwento mula sa Biblia. Halaw sa bagong tipan at matatagpuan sa Lucas, talatang 15, bersikulo 11 hanggang 32. Napakaganda po ng kwentong ito. Sinusukat kung may hangganan nga ba ang pagmamahal ng magulang sa kanyang anak na naligaw ng landas. Ito'y may hahalin tulad sa naging buhay ni Glenn, isang alibughang anak. Narito ang kanyang kasaysayan. Ama, masdan ang iyong anak. Kaya po paguhin ng Diyos kahit gaano ka samang tao, kahit gaano ka mang kalulong sa droga. Labing-tatlong taong gulang pa lamang si Glenn, natuto na itong sumubok sa kung ano ang ipinagbabawal. Naimpluwensyahan siya ng mga kabarkada. Tila nagre-rebelde pa ito. Laging napapaaway noong high school dahil sa sinalihang fraternity. At ang mas masama, nilunod ang sarili sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at pakikipagbarkada. So ito yon, Glenn, yung buhay bisyo mo. Apo. Ano naman ang pinasok mong drugs? Shabu po. Shabu? Yes, ma'am. Nakakamatay. Tuwing siya daw kasi ay lango, pakiramdam niya, lagi siyang malakas at hindi napapagod. Kaya't kahit nagkaroon na siya ng sariling pamilya, hindi pa rin siya natigil sa pagda-drugs. Hindi alam ng napangasawa mo na nagdodroga ka? May idea na po siya, pero patuloy po niya akong sinusuportahan na magbago. Pinipilit po akong magbago. Nagtitiis po siya kahit... Martir ang asawa. He was not the provider. He is not the priest as well kasi he wasn't a good example. So, irresponsible. Nung una, paisa-isang alahas lamang ang kanyang kinukuha. Pero dumating sa punto noong siya'y praning na praning, 2 jewelry box na puno ng alahas ang kanyang ninakaw at ibinenta. At noong maubos na ulit ang pera, bahay at lupa naman ang kanyang isinanla sa halagang 50,000 piso lamang. Kaya ako sinanla yun. Dinisip ko po sila na papunta po akong Japan. And eventually, hinatid na po nila ako sa airport na po mismo. Pagkagaling ko po sa airport, umalis na po sila kasi akala nila sasakay na ako. So pumunta po ako sa bahay ng barkada ko. Pero dala ko yung bagahe ko, lahat ng pera na dala ko, and even yung mga digicams, cellphones, lahat po. Ginawa ko pong pera lahat para lang sa droga. Kailan yung punto talaga na nalaman mo sobra na? Nag-empake na po ako, fix na yung mind ko na tatakas, na maglalayas ako na para wala na silang problema. Sinabi po sa akin nung bunso ko na, Papa, saan ka pupunta? And sinabi ko po sa kanya na aalis lang sunod si Papa. Sinabi po ng anak ko na, Papa, dito ka na lang. Babantayan kita. Sa unang pagkakataon, nagpa siya si Glenn na pumasok sa rehab. Sa Victory Outreach, isang institusyong tumutulong sa mga lulong sa bisyo na makapagpabagong buhay ng walang bayad o libre. Buong pusong sinusuportahan si Glenn ng kanyang ama at ina. Sa kabila ng kanyang mga kasalanan, hindi siya sinukuan ng magulang at lagi siyang pinapatawad. Katulad ng ama ng alibughang anak sa Biblia, lumayas, nalihis ng landas ang kanyang anak at nilustay ang lahat ng kanyang mana, pero agad na pinatawad nung ito'y nagbalik. Magawang hindi ko ma-welcome yun. Sa ibang tao siguro, sa ibang magulang, magawa yun para sa akin. Hindi ko kaya kasi. Hindi kaya. In-endure ko lang yung pain dito sa loob. Ayaw ko masaktan ng anak ko. Kasi hindi ko kaya. Kung wala si Glenn, mamamatay ako. So ngayon alam mo na na masama ang droga Opo, alam ko na po na napakasama ng epekto. at nagbagong buhay ka na. Opo, patuloy po akong nagbabago. Ang kapatid ni Glenn, duda sa kanyang pagbabago. Nagkaroon ako ng doubt. Kasi
ilang beses na namin nakita na sinasabi niya na he will change, na magbabago siya, na paiyak-iyak pa. Pero lulong na siya. Hindi pinanghilaan ng loob si Glenn sa reaksyon ng kanyang ate. Sa lahat ng mga lulong sa droga ngayon, ano ang mensahe mo sa kanila? Isa lang po ang advice na bibigay ko. Wala pong imposible sa Diyos. Kaya pong baguhin ng Diyos kahit gaano kasamang tao, kahit gaano ka mang kalulong sa droga. Isa po akong buhay na patotoo. Minomonitor ko nga yung activities niya sa home. Tinatanong ko sa mga kasamahan niya na, kumusta yung anak ko? Sabi nila, someday maging good lead. Good lead. Sinabi mo sa akin, Mami, pagka lumabas ako, you will be proud of me. Hinahawakan ko yung mga salita mo, anak. We love you very much, anak. Till death, mamahalin ka namin. O, nagbagong buhay na daw si Glenn, hindi na siya nagbe-drugs. Palakpakan naman!